So sabi dito no, sa isang liham na naka-address kay Rimulya, inirekomenda ni Senator Randy Marcoleta, dating si Blue Ribbon Committee chairman na gawing state witness ang mga Diskaya. Bakit mga Diskaya? Hindi ako nagtataka eh. Hindi naman ito pinirmahan ni Soto at Christian. Mukhang kanyang testimony ay tell all o tell half. Alam niyo, mas nagdududa po ako, no? Bakit si Diskaya ang gusto nilang gawing state witness? Marami pa yan. Actually, mas deserve pa nga ni Bryce Hernandez eh. Maging state witness eh. No? So, tsaka naman. Tsaka ang point natin dito, bakit nga po, doon sa statement nga po ni Diskaya, bakit walang Duterte doon? Oh. So ito, tingnan nyo ito panoorin natin ito. No? Ito yung video po ni Marcoleta na naging ngawa na naman. Ebidensya. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O yun nga. Akalain mo, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang... Linggo, tingnan nyo Linggo. Linggo daw, kausap daw po ni... Ito, alam nyo, magaling talaga man din lang to eh. Maniling lang talaga tong si Marcoleta eh. O, tingnan nyo ngayon ang pinapalabas dito ni Marcoleta, wala daw pong isang salita yung DOJ. Okay. So, himay-himayin natin. Napaka-basic naman ito. So ngayon, nakausap daw po ni Marcoleta yung DOJ, Linggo. Music. Ang hearing Lunes, kinabukasan. Bago po magsalita ang mga Diskaya, parang ganun lumalabas eh. Siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ayaw po, kahit sa Congress pa. Oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito, bibigyan po ng immunity. Tama naman sinabi ni Secretary Boyeng Remulla. Bibigyan ng immunity kung sino yung magsasabi ng totoo. Sige. Dapat kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Hindi ka niya. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong at saka sa programa ito, Sen, noong Biyernes. Baka merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan, kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Mali Marcoleta, manilin lang ka talaga eh, mali. Actually, wala naman sinabing gano'n. Ang sinabi po ni Secretary Boyeng Remulla, kailangan mo nang sabihin na mga Diskaya lahat. Ngayon yung mga sinasabing kailangan ibalik ang mga nakulimbat, side comments lang po yun. Hindi naman po nakalagay sa batas yun eh, na kailangan isoli mo na lahat. Wala naman gano'n. Di ba, sinabi lang po dito ni Secretary, binasa ko na kanina eh. Sabi po ni Secretary Boyeng Remulla, sabihin mo na lahat ng mga Diskaya. Manilin lang ka talaga eh. Wala po yung magkapalitan na po eh. Magkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Manilin lang talaga to eh, no? Manilin lang talaga to.